Isang paalaala, ang susunod na kabanata ay naglalaman ng mga salita at pahayag na maaaring magdulot ng takot, pangamba at pagkabahala sa mga nakikinig, lalo na sa mas nakababatang gulang. Huwag magpatuloy kung kinakailangan. Magandang gabi po. Ako si Benedict at ito ang aking kwento. Araw ng Sabado noong taong 2011, magsisimula na ako ng unang araw sa pag-duty ko sa Makati City. Matatagpuan ito sa De La Costa, Makati City. Ang pangalan ng building ay Cityland. Parang normal na araw nung dumaan na hindi ko makakalimutan. Ang bilang ng kwarto ay matatagpuan sa 14th floor, 1410, or 14th floor. Yung araw niyon, dala ko yung baon ng mga kababalaghang kwento. Ngunit hindi ko ito pinansin o hindi ko ito masyadong iniisip. Dumaan ng araw na parang normal, ngunit pagsapit ng alas 4, nagsimula na akong makarinig ng mga yabag ng mga paa. Alas 4 hanggang alas 4:30, palakas ng palakas yung yabag ng paa. At doon na ako nagsimulang kilabutan dahil ang unang kwento, ang una sa tatlong kwento na sinabi sa akin, ay mayroong mga sundalo maglalakad sa likod mo. Bilang isang normal na tao at wala pang experience sa mga ganong istorya, hindi ko talaga ito pinapansin. Hindi ko makakalimutan, eksakto alas 5 ng hapon, patapos na ang aking duty. Nagsasara na ako ng computer nang marinig ko ng sobrang lakas na nasa likod ko ang tila yabag ng sundalo na may mga dalang rifle o yung haling mga galit. Ang unang ginawa, kinuha ko ang aking cellphone at tinawagan ko yung girlfriend ko na totoo yung sinabi sa akin, hindi na ako babalik dito. Pagkatapos kong makausap ang girlfriend ko sa telepono, dali-dali kong sinara ng ilaw, sinaran ko ang pinto at nagpukumahog akong mabuksan ng elevator sa sobrang takot ko. Tinapos ko yung araw na yun na puro kababalaghan sa isip. Umuwi ako habang iniisip ko the whole na biyahe na totoo pala yung mga sinabi nila sa akin. Makalipas ng isang linggo, araw muli ng Sabado, kailangan kong bumalik sa trabaho. Ang kinakatakutan ko is the fact na mag-isa ako sa trabaho tuwing Sabado. Kasama ko ang ilang mga sales manager, which is ang kanilang duty ay Monday to Friday. Pumasok ako ulit, alas 8 ng umaga, na punong-puno ng kaba, na tila ayaw kong bitawan yung cellphone para anytime na maramdaman ko ulit siya, may tatawagan ako. Umakyat ulit ako sa 14th floor, at kung ano-ano na yung sumasabi sa isip ko na 14th floor siya, siguro kaya ito nangyayari kasi ito yung 13th floor ng building. After yung 12, instead of 13, gagawin na lang 14. So umupo ako, alas 8 ng umaga, nagdadasal na humihiling na mas maraming tumawag, na maraming gawing trabaho. Dumaan ang araw na parang normal lang. Masasabi ko na yung pangalawang Sabado ko doon, smooth lang siya. Smooth yung duty ko. Ngunit, pagdating naman ng alas 4, na hindi ko alam kung bakit ganung oras na yun may nararamdaman ako. Ang naramdaman ko sa pangalawang Sabado na yun ay may tumatakbong mga paa. Iisip ko, galing siya lang sa taas, 15th floor. Nagdasal ako muli bilang ako'y takot na at isang oras na lang matatapos na ulit yung duty ko. Bandang alas 4:30, lumalakas na naman yung takbo na tila nasa likod ko. That time, yung isip ko na kung ano-ano lang yung naisip ko o dahil may na-experience na ako nung unang Sabado. Pero natatandaan ko, hindi na siya tila yabag ng sundalo para silang nagtatakbuhan. Ang sa tingin ko, mga dalawang tao. At hindi siya ganun kalapit tulad ng mga sundalo nung naranasan ko ng unang Sabado. That time, gusto kong humiyak, gusto kong magpumahog, umalis ulit.
Napatayin ng ilaw pero kailangan kong magtrabaho hanggang alas 5. Naalala ko sa 3 kababalaghan na kwento, ang pangalawa doon ay may isang babae at may isang batang babae na mag-ina na namatay daw doon sa kwartong yun. So hindi ko na alam ang gagawin ko. Tinawagan ko ulit yung girlfriend ko. This is the last time na mag-duty ako dito. Hindi ko na kaya. Kasi nung pangalawang Sabado na yun, hindi ko pa sinabi sa mga ka-opisina ko yung nangyari. Una, ayaw kong ikwento for personal reason na pagtawag na nila ako o baka dahil iniisip ko lang dahil binigyan nila ako ng kwento na yun. Ang susunod na duty ko sa building na yun ay Good Friday at sa Holy Week, Biyernes Santo. Sa pangalawang experience ko, nag-decide na ako na hindi ko na kaya to the point na magre-resign ba ako dahil sa nararanasan ko na to. Tatandaan ko bago mag-Biyernes Santo, yung pangatlong duty ko, nag-reach out ako sa isang matalik kong ka-opisina. Siya yung front desk. Part din siya ng sales department. Siya yung naka-duty sa front desk, yung nag-welcome ng mga guests during Mondays to Fridays. Sabi ko, matagal ko nitong gustong ikwento sa inyo. 2 linggo na, sa'yo ko lang ikukwento. Lahat ng mga kinuwento niyo sa akin na kababalaghan, naramdaman ko siya sa 2 beses ko na duty. Pagkakwento ko sa matalik kong ka-opisina, tinanong ko siya, ano ang ginagawa niyo pag nararamdaman mo siya? Dahil ako sa 2 Sabado na yun, yung na-experience ko, mga 5 sundalo, mag-inom nagtatakbuhan. Wala akong ginawa, kundi magdasal, patayin ng ilaw, umuwi. Nung kinuwento ko yun sa matalik yung ka-opisina, ang una niyang reaction ay tumawa lang siya. At sinabi niya, normal lang yan, meron pa nga dito. Nagfa-fax, walang laman, mamatay yung ilaw. Sabi ko, ano yung dapat kong gawin? Dahil sa Biyernes Santo, mag-duty ako. Ang itsura ng aming opisina sa Makati City. Pagpasok mo, sasalubong sa'yo yung front desk, which is isang maliit siya na kwarto. When you turn right, doon mo matatagpuan yung mga table ng sales department. Ngayon, pag pumunta ka ng kanan, may kaliwa doon na pinto, isang pinto, which is matatagpuan mo yung 2 pang kwarto. Yung isang kwarto, meeting room, at yung isang kwarto, yun ang opisina ng aming director of sales. Madali lang. Pagpasok mo lang, kanan ka, umuupo ako para magsimula ng duty. Ang advice sa akin ng aking matalik na ka-opisina na ipagpasok ko, pupunta ako agad sa meeting room at sa opisina ng aming director of sales at magpaalam ako na ako po ay mag-duty lang hanggang alas 5, wala pa akong intensyon na masama. Tatapusin ko lang ang aking trabaho, uuwi na ako. Nung sinabi niya yun sa akin, tumawa lang ako. Bilang 20 years old na tao na walang experience, na totoo pala yun. Para bang magtatabi-tabi po ka. Pagpupunta ka ng gubat or baka may maapakan kang something. Hindi talaga ako naniniwala doon, to be honest. Sa sobrang takot ko, dumating na ang Biyernes Santo. Nakiusap ako sa girlfriend ko na samahan niya akong mag-duty. Di ko alam, nagpasalamat ako sa Diyos at napao ko siya. Sumama siya. Sabi ko, lilibrated lunch, gamitin mo yung computer, pwede kong mag-login sa email mo, magtrabaho ka. So, dumating na yung araw ng Biyernes Santo. Diretso kami umupo, sabay pa kami ng dasal. Hindi ko alam bakit yung Friday na yon, hindi ko nagawa yung sinabing papasok ko sa director of sales and sa meeting. Siguro, ang pinaka-naalala ko, huwag daw akong umalis sa tabi ng girlfriend ko kahit anong nangyari. So, hindi ko siya nagawa. Lumipas yung araw na tahimik lang bilang natatandaan ko pa fully booked yung hotel noon. Wala na kaming gagawin, wala nang last minute bookings since Holy Week siya. Tahimik lang, nag-aantay. Tila mahaba yung oras na yun. Hindi ko pa kinuwento sa girlfriend ko na tuwing alas 4, may ganitong nangyayari. So bumaba kami for merienda. Alam ko may malapit dong McDonald's. Sabi ko sa kanya, hindi ako pwede mag-dine-in. Mag-take out tayo baka sakaling may call. Since ako lang lagi ang mag-isa tuwing Sabado. Since Holy Week siya, usually yung mga sales manager wala silang pasok. Umakyat ulit kami,
Ang girlfriend ko, relax lang siya dahil hindi ko kinukwento na every 4 p.m. may nangyayari. Tatandaan ko, umakyat kami mga 4:30. Sabi ko, mag-ayos ka na. Malapit na tayo umuwi sa wakas. Siguro, binibiro ko pa siya na ikaw lang pala yung sagot na hindi ako guguluhin. So, mag-aalas 5 na, magla-log out lang daw ang aking girlfriend dun sa email niya. Nag-CR ako. Sabi niya, huwag mo akong iwan. Hindi ko kaya. Sabi ko, kailangan ko mag-CR. Sasama na lang daw siya sa CR. Hindi ko makakalimutan, malapit na mag-alas 5 ng hapon. Nauna ako papuntang CR at sumunod siya bago lumabas ng front desk. Nauna akong lumabas, nasa likod ko yung girlfriend ko. Pagbaba namin ng building, sinabi niya sa akin kung bakit siya sobrang nagmamadali na natukom ako umuwi. Yun pala, meron siyang naramdaman bago lumabas ng pinto na papunta kaming CR na humawak sa kanyang buhok sa likod ng ulo. At doon natapos yung third duty ko sa Makati kung saan hindi maganda ang nangyari at pinaramdaman yung aking girlfriend. Ika-4 na weekend duty ko, kahuling duty ko doon, wala na akong magagawa. Definitely hindi nasasama yung girlfriend ko at ako lang ulit mag-isa. Hindi ko makakalimutan ang huling duty ko ng Sabado. Dahil wala na akong kasama, totoo na yung mga nangyayari. At buti na lang naalala ko ang sinabi sa akin kung paano yung gawin. Yung pang-4 or huling weekend na pag-duty ko sa Makati, ang baon ko lang ay lakas ng loob. Pagpasok ko, sinunod ko yung aking matalik na ka-opisina na pumunta sa meeting room at sa loob ng opisina ng aming Director of Sales. Tandang-tanda ko ang sinabi ko, sinunod ko ang sinabi niya na magandang umaga po, mag-duty lang po ako, gawin niyo lang po yung gusto niyo, alas 5 aalis na ako. Habang dumadaan yung araw na huling Sabado ko na sa pag-duty doon, natandaan ko na 3 yung pinwento sa akin, yung pangatlo na yun. At hindi ko kakayanin kapag nangyari yun yung araw na yun. Una, yung mga grupo ng sundalo na tila nagmamarcha. Pangalawa, ang mag-inang namatay na naghahabulan. Ang pangatlong kwento sa akin na hindi ko alam na kung mangyari sa akin or kung makita ko, hindi ko alam, baka iwan ko na lang yung opisina na bukas ang ilaw at bukas ang pinto. Ang pangatlong sinabi sa akin, merong ditong babaeng kulot, lagi siyang nasa meeting room. Ang kwento nun, lagi siyang gusto niyong makisali. Ang kababalagang kwento nun, itong babaeng kulot na ito ay laging napag-iiwanan ng panahon niya na every time na may nag-meeting, sumasama siya. Pilit kong kinakalimutan sa isip ko yun. Pilit kong tinatanggal sa isip ko yun hanggang mag-alas 3, alas 4, alas 5. Salamat sa Diyos, hindi ko siya nakita or hindi ko siya naramdaman. Kasi kung isipin ko, ang description o yung pangatlong kababalaghang kwento sa akin, may feature na siya ng katawan na kulot at hindi ko yun kayang makita or hindi ko alam ang gagawin ko. Natapos ang araw, alas 5, na pinatay ko ang ilaw, na nilak ko yung pinto at pababa na ako ng building from 14th hanggang ground floor. Wala akong naramdaman. Nasa isip ko noon, kung unang linggo ko palang experience, kinuwento ko na yun, masasabihan ako kung anong dapat gawin. Nalaman ko nung pang-4 na Sabado na yun, since wala akong naramdaman maghapon, kahit alas 4 na or alas 5, hindi ko naramdaman, wala akong naramdamang yabag, wala akong naramdamang baril o grupo ng sundalong naglalakad. Sa 4 na weekend na ginuti ko doon, yun ang pinaka-tahimik. Yun ang pinaka-nakakatakot, pero yun yung pinaka-tahimik. Sa buong experience ko sa pag-duty ko sa Makati at sa mga kababalaghang naranasan ko, na-realize ko na hindi masamang maniwala sa mga sabi-sabi. Hindi masamang magbigay ng respeto sa bagong lugar o sa lugar na hindi ka pamilyar. At yung mga kababalaghan na napapanood ko dati na sa gabi lang nangyayari, pagsapit ng alas 12, alas 2 ng madaling araw, ang kababalaghan na realize ko, kahit anong oras siya, kahit wala ka sa probinsya, kahit nasa syudad ka, anytime pwede siyang mangyari sa'yo. With all of this experience, lagi ko nang ginagawa, lalo na pag pumupunta ako sa isang lugar o namamasyal,
sa isang tahimik sa maraming tao. Lagi na lang akong nandito lang kami para gawin tong bagay na to. Mamamasyal lang, kukuha ng litrato, wala kaming gagawin. Yung experience na to tumatak sa akin na every time na aalis ako at pupunta ako sa ibang lugar, lagi kang magpipay off ng respect kasi hindi mo alam kung ano yung story o kung anong meron dun sa lugar. Maraming salamat sa inyong pakikinig at magandang gabi. Isang magandang paalaala ang naging karanasan ni Benedict sa kanyang dating opisina sa Makati. Ano nga ba ang naranasan ni Benedict at ng mga nagtatrabaho sa 14th floor ng building na iyon? Maraming bagay ang maaaring isipin gaya ng mga kaluluwang di pa natatahimik, mga residual energy mula sa nakaraan, o mga espiritong nakakulong sa mga time loops. Marami pa sigurong iba. Ngunit ang paggalang sa isang lugar at sa mga bagay na hindi tayo pamilyar ay hindi lamang nakakatulong na makaiwas sa mga hindi ka nais-nais. Pagkos ito ay nararapat lamang dahil maraming bagay na lingid sa ating paningin at kaalaman ang nakapalibot lamang sa atin. Sa ating pagbabalik, isa pang kwento para sa lahat ng kasama natin sa San Telmo Society. Bago natin ipagpatuloy ang kwentong ito, inaanyayahan ko kayong makinig sa iba pang mga shows ng Podcast Network Asia. Isa na dito ay ang mga teorya ng pagkahulog, isang podcast tungkol sa panitikan, wika at kulturang Filipino. Samahan natin si Edgar Calabia Samar at makinig sa storya ng 8 diwata ng pagkahulog at ang mga tulang taos-puso niyang sinulat. Matutunghayan ang mga teorya ng pagkahulog sa Spotify, Apple Podcasts at kung saan man kayo nakikinig ng inyong podcast. Sa pagpapatuloy ng Philippine Campfire Stories. Para sa ikalawang kwento ngayong gabi, pakinggan natin ang isa pa sa ating mga kasama sa campsite na si Carmi. Babasahin niya ang kwento ni Shen at ang karanasan nilang magkakaibigan nang abutan sila ng kagat ng dilim sa isang kakaibang lugar. Magandang gabi, ako si Carmi at ilalahad ko ngayon ang kwento ni Jen. Nagsimula yung ghost story na to nung niyaya kami ng kaibigan namin na pumunta sa kanila para sa burol ng batang anak niya. Napagkasunduan namin na pupunta kami pagka-uwi na ng pinsan ko galing trabaho dahil weekday pa kasi nun. Yung layo ng bahay ng kaibigan namin ay mga 2 to 3 hours mula sa lugar namin. Bandang 8 p.m, pagkadating ng pinsan ko, saka kami umalis kasama ang 2 pa naming kakilala. Nakarating kami bandang 10:00 na ng gabi. Nag-tricycle pa nga kami papasok sa lugar. Wala pang 5 minutes nasa bahay nila na kami. Wala naman masyadong ganap nung andun kami bukod sa isang maliit na pangyayari. May nakapasok na matandang babae sa maliit na bahay nung kaibigan namin na mabilis naman nilang magalang na pinalis. May boses ng pagkabahala sa boses ng kaibigan ko dahil sa kumakalat ng kwento na may mga aswang na pumupunta sa mga burol ng patay. Ayon sa kwento, yung amoy ng patay ang nilalanghap nila. Pero bilang walang akong ebidensya tungkol dun, dinhedma ko na lang. Di ko alam na simula pala yun ng adventure namin. Well, pahirap sa akin, adventure sa kanila. Naisipan kong tingnan ang relos ko. Sa tingin ko, 10 p.m. na. Kaya nagyaya na ako umuwi. Sabi ko, ayoko maabutan ng madaling araw sa lugar na yun. Malayo pa yung biyahe. Pumayag naman ang mga kasamahan ko. Naglakad kami palabas. Mag-aantay ng tricycle palabas sa sakayan. Wrong move. Shit hit the fan after that. Saglit kami naghintay pero wala nang dumadaan na masasakyan kaya naglakad na kami.
Iniisip namin 10 minuto lang naman ang pinakamatagal na ilalakad namin palabas ng lugar. Mali. Inabot kami ng 2 oras kakalakad na may kasamang dasal. Ako. Nagdasal ako. Nung sinabi kong alas 10 ng gabi ang tingin ko sa relos ko, nung nag-double check ako habang naglalakad na kami, 3 a.m. na pala. Sa daan, may dumaan naman na tricycle. Di ko pinara kasi puno na. Sabi nung pinsan ko hindi raw. Paglingon ko, wala kang laman yung tricycle. May sumunod na pulang kotse. Nagdahan-dahan sa gilid namin. Tapos tumatawa sila. Halos lalaki nasa loob at may isang babae ata. Nakita ko kasi sumilip sila palabas ng bintana. Kulay abo ang kulay ng balat nila. Inisip ko na lang, baka liwanag ng buwan. Full or new moon kasi ata nun. Tapos, ilang minuto lang din lumipas, may dumaan ulit na isang sasakyan. Ganun din itsura. Ganun din tao. Mas malakas lang tumawa. Pagkalagpas nila, nagtanong ako sa pinsan ko kung matagal na ba kami naglalakad? 5 minutes na ba o lagpas na? Sabi niya, 30 minutes na daw. Naninigurado lang ako kasi akala ko ako lang nakapansin na kanina pa kami naglalakad. Sa highway. Yun ang layo ng dulo. Tapos, sa magkabilang gilid ng daan, bukirin. Ilang puno na malalayo ang distansya, mangilan-ngilang bahay at buwan sa taas lang nakikita namin. Yung kahit anong sprint walk ko, di ko pa rin maabot yung dulo. Tapos lahat ng kasama ko, masaya lang. Di pansin na kanina pa dapat kami nakalabas sa lugar na yun. At sa paglalakad namin sa magdadalawang oras na yun, marami kaming nakasalubong o nakita. Mga asong kalahati ng tao ang laki. Nasa dadaanan talaga namin. May batang naka-jersey na may hawak na bola. Meron pang lalaking nasa mid-40s ata. Nakatambay sa gilid din ng highway. Lahat sila nakatitig sa amin. Ayoko matakot nun kaso, kung alas 3 na ng madaling araw nun, ba't may isang bata ang nasa labas sa gilid ng highway? Walang kasama? Niwala ng bahay na malapit. Habang naglalakad din kami, may malaking ibon na lumipad sa taas namin. Kasing lapad ng highway yung anino. Sa totoo lang, may sixth sense kasi ako. Kaya mahirap para sa akin yung sitwasyon namin na alam kong may mali pero ayokong matakot. Mas gusto kong makauwi na kami. Buti na lang, nakaabot din kami sa dulo. Nung may nakita na ako na may mga sasakyan, tinakbo ko na. Pagtingin ko sa relos ko ulit, pagsakay namin sa jeep, magsi 6 a.m. na pala ng umaga. Yung 5 minuto na lakad lang sana, inabot ng 2 oras mahigit. Nangako ako sa sarili kong di na ako babalik dun. Maraming salamat sa pakikinig sa aking kwento. Hanggang dito na lamang po. Hanggang sa susunod nating pagkikita. Isang napakahabang gabi ang naranasan ni Jen at ng kanyang mga kaibigan. May mga lugar na sa hindi sinasadyang pagkakataon ay nasisilip ng mga piling tao gaya nila Jen. Nakikita nila ang mga nasa likod ng tila isang tabing at doon nakikita ang mga nilalang nakakaiba sa atin. Mabuti na lamang at ligtas at nakalabas si Jen upang ihatid sa atin ang kwentong ito. Inyo pong nasubaybayan ang isa na namang gabi kasama ang San Telmo Society. Salamat kay Benedict,
kay Carmi at kay Jen para sa pagpapaunlak na magbahagi ng kanilang mga karanasan. Sana ay nakatulong kahit panandalian ang pakikinig ninyo upang maipahinga ang inyong mga sarili laban sa mga problema sa labas ng campsite na ito. Mapapakinggan ninyo ng libre ang mga nakaraang episodes sa Spotify at kung saan man kayo nakikinig ng podcast. Kung kayo ay may mga kwentong gustong ibahagi sa ating mga kasama sa campsite, maaari ninyong isubmit ang inyong kwento gamit ang inyong sariling voice recording o kahit i-email lamang ang kwento sa campfirestoriesph@gmail.com. Kung naibigan naman ninyo ang mga kwento natin dito, maaari nyo rin akong suportahan sa pamamagitan ng pagsali sa ating Patreon page. Sa pagkakataong ito, ay gusto ko pasalamatan ng ating mga patrons na sina McCoy at Flo. Maraming salamat sa pag-subscribe ninyo sa Patreon. Doon ay nagbabahagi ako ng mga karagdagang post na maaari nyong mapanood kapag kayo ay nag-subscribe. Magpunta lamang sa patreon.com/campfirestoriesph. Maaari nyo ring i-follow at i-like ang ating mga social media accounts sa Twitter @campfirestoryph at sa Facebook page na Philippine Campfire Stories. Kung gamit ninyo ay Apple Podcasts, hinihiling ko na kayo ay makapagbigay ng review na maaari ko ding ibahagi sa mga susunod na episodes. Ang mga reviews at ratings ay nakakatulong upang mas makilala ang isang podcast at maging daan ito upang mas dumami pa ang makaalam ng mga kwentong Pilipino. Ang Philippine Campfire Stories ay proud member ng Podcast Network Asia at powered by Podmetrics, ang pinakamadaling paraan upang kumita sa pamamagitan ng podcast. Kung nais ninyong makipag-collaborate kasama ang aming programa at ang marketing team ng Podcast Network Asia, magtungo lang sa advertiser.podmetrics.co at hayaan ninyong tulungan namin kayong maipahayag ang inyong mga produkto at serbisyo. Muli, maraming salamat po sa pakikinig. Hanggang dito na lamang at hanggang sa susunod nating kwentuhan.